Wala ko na siguro yung tanong kay Yorme. So Yorme, naalala ko noon, yung pagdating mo sa City Hall, nung nanalo ka na, June 30, 12 noon, ang dinatnan mo doon, yung lang physical office, pero walang furniture. Pero may kahadero. Tapos, ang dagkalat din yung basura sa Maynila nung dumating ka. Kaya pinalinis mo agad. Siyempre naman, ang pinalinis mo, bumaha naman. At nung in-inspect mo, may mga defective talaga ng mga flood control. So, Yorme, after 100 days, ano na ba yung status ng Manila ngayon? Una, thank you sa inyo, sa Plaridel, for it's a great honor to be with the respected journalists of the country. So, maraming salamat sa inyo. Well, with regard to your question, totoo yun. Lungkot ako, bumutubad yung office of the mayor. Pati Cortina. Pati Cortina, tinalo. Samantalang na iniwan mo yun, maganda yung opisina. Maayos naman, mapag-umpisa na. Kompleto. Maayos naman. But dito as it may, I look at it as a petty action of some individuals. Hindi naman nawawala yung office of the mayor pagka walang mga furniture at saka so hit the ground agad dahil there is an immediate concern of the people of Manila. Yung nagkalat ang basura. It's been ongoing since December 31, bali January 1 of 2025 when they changed the so-called contractor. Saksero dyan, Yorme, kasi taga-Sampalo ako. Yung kanto namin, yun yung tinatambakan ng basura. Kaya galit na galit yung ate ko na walis ng walis. Saan yung kanto na yan? Cristobal Conan Honrades. Historically, and it cannot be denied on what transpired in the past, may mga mayor din, maraming mayor ng Manila, talagang once they change the contractor, nagkakalat talaga ng basura sa Manila. And that happened. On the reason, sabi nila mga close sa akin, personal to, bakit matatanda na kayo reporter, lalo na yung mga senior reporter dito. They know already that Lunel was established since I was high school through the leadership of Mayor Lim. And for so many instances, mayors of Manila medyo hindi nagkakasundo. No? Yung vice mayor, o may palitan ng administrasyon. But in fairness to Mayor Lim and Mayor Atienza, they opted to not to change these things because nobody understands the geography, the habit of the city and its people with regard to management of gardens. Kasi pamilya na pamilya din. Madalas kasi yan pinag-iisipan ng masama. Pero kahit na nagkatalo-talo si Mayor Lim at Mayor Atienza, ayaw nilang palitan ito. And the same thing happened sa isa pang mayor, nung pinalitan nila, sumabog din ang basura sa Manila. And this one. So there is really a garbage crisis. Mano pa, pag-upo ko, a few days before, nakakatanggap na ako ng sulat. Sumuko yung bago nilang contractor. On the same reason kung bakit umayaw ang Lunel. Kasi may utang sa Lunel na 600 million pesos. Yung nakaraang Yun yung nakakapagtaka dun ba't nagkakautang? Budgeted yan, di ba Mayor? May budget yan And I will explain it to you later saan napunta yung pera sa basura. Yung budget for what you call commercial obligation.
Paliliwanag ko. I-rundown ko lang yung antecedent. Mangyari, they wanted to unilaterally inform me ayaw na rin nila. Kasi kung yung Lionel hindi nabayaran, itong dalawang bagong kontraktor na Manila na pinaghati pa, hindi rin nabayaran ng February, March, April, May, at June. So our commercial obligation, basura pa lang, rose to about 800 million. Yun ang una kong hinaharap. Chape. Problema sa chape. Pera. Ako naman, kinausap ko, Lionel, baka naman kung po pwede. Huwag na sila magkampo sa Maynila. Kung po pwede, tulungan muna ako na kunin lahat ng basura. Kasi alam niyo lahat yun na sa kalsada mismo, hindi na yung tumpok sa kanto yun. Naging bundok ng basura na. It's really pestering the community. Sa Manila kasi ang basura nagiging political issue. At saka wet garbage tayo. Hindi tayo dry garbage like Makati, Ayala, Makati Avenue, or DGC. Sa Manila, sa whole, is a wet garbage. Dahil nandiyan po yung Soria, bahay, tapos yung ating mga urban settlers. Wala naman masyadong, yung iba dyan, walang kasilyas talaga katulad namin ng araw. So, ang problema ng basura affects across demographics. Mahirap, middle class, mayaman. It's a concern. Well, generally it's a concern, but specifically sa Manila kasi maanggo, makatas, matulog, malangaw, at maging sanay ng... Lahat po yan inabot po ninyo as in physical na andyan. Pumasok kayo. Yes. Kaya in the next 48 hours, non-stop, pinag-uusapan ko nila, huwag mo nang bayan, makamakuha nila mo. 2 days na libre, di ba? Libre na. Libre naman namin. Hanggang sa mag-settle, because nag-declare naman kung sino ng state of emergency, health emergency with regard to this problem. Then we recover, okay, nag-normalize ang connection. Then another problem came about basura again, which hindi nyo naman nararamdaman ngayon. After 2 weeks, 3 weeks, I've heard, galing sa aking bubuit. Kala nyo kayo love may bubuit. Galing sa aking bubuit na magsasara ang Nabotas landfill. Tutuluyan. Because there is an ongoing rumor 2 years ago which nakiusap naman ako sa isang malaking kumpanya para tulungan yung nakaraang administrasyon na huwag magka-problema. Pinagbigyan naman ako. But no attempts were made to develop the processing of handling. So true enough, umulit yung chismis na isasara yung Nabotas. So, may kinausap ako, ahensya ng gobyerno, national government, kinumpirma ko sa kanya. Sabi niya, tutuluyan. So, hindi pa alam ng publiko, your city government build our own transfer station in 2 weeks. Literal to. Nasaan po yan? Nasa Pitas. And the logic is to acquire more logistical truck or logistical, bigger trucks. So that if we are going to be directed by MMDA to go to San Mateo. San Mateo. Kasi this MMDA is directive
That's gonna add up about 20 kilometers of additional Diesel. length. So the effects of it is the time in motion. So our trucks will stay there for 6-7 hours. If we are going to use the same truck that we are using in the community. So there will be a 6-7 hours before I go back to your street. Mamaho na ang Maynila. Yeah. The garbage will catch up. The piling of garbage will catch up. So what we did is the solution that we did under the radar. On our own, nagkusa na kami. 6 na syudad yan, on our own. Gawa kami na transfer station. Bumili ng maraming truck ang UNED. Lahat ng maliliit namin truck, ibubuhos yung basura sa transfer station, ibabak ho, lagay sa malaking truck, then let it go to San Mateo. Meanwhile, smaller trucks can go back in a matter of 30 minutes sa streets of And as we speak, it's been happening for the past 1.5 months. Wala ng basura. Kaya ewan ko kung may napapansin pa kayo, may nagkalat bang basura sa Maynila. Sa Sampaloc, wala ko nakikinig sa akin. Wala kang mararamdaman. As if walang crisis. But there is still a crisis with the garbage. Ilang porsyento po ba ng basura ng Maynila ang dati napupunta sa Navotas? Lahat. Oh. Lahat yun. Ganon kalaki yung problema. But with too many problems, we don't want to scare the people. I just wanted to, do our job. And in fairness naman sa mga taga-Maynila, pag inaabisuhan ko, halimbawa, may bagyo, may ulan. Sabi ko, steady nyo lang sa obyo yung mga basura ninyo. Pasisiguraduhin ko, para natingin ko yung pagbupa. Tama yan yun. Kasi may tendency pagbaha. Kinapaalot yung basura sa bahay. Pero kasi gagawin yun ng tao. Well, hindi naman pare-pareho ng tao. But generally, kung hindi mo naman talaga hinahakot, ilalabas ang tao ang basura. But so far, I'm happy the people of Manila have not experienced yet this type of challenges sa tungkol sa basura. Tapos, okay na, basura na. Biglang bumagyo. Umaha. Biglang bumagyo. Nagtaka ako. Dati naman kami binabaha. Walang question. Kalaw, portion of PGH, City Hall. UN, City Hall, yung City Hall hindi. Pero usapan natin, ang binabaha talaga kami, yung area na yun, dala ng, itong sa building na to, may tubo rito. All the way to Kalaw, para i-pump out yung tubig to. Pero pili niya rito. Then, nagulat ako, yung level ng baha, masyadong mataas. Tapos biglang yung City Hall, yung likod namin, Binaha na rin. ay kumakyat. Yung sa may SM yun. Sa SM, kumakyat yung... Usually nakikita mo yung panahon ng Mundoy. Ayan. Nag-o-overflow ang Damka, yung San Juan River, at Espanya. Yan yung mga normal site. Normal site. But with this typhoon Chrisine, if I'm not mistaken, it's everywhere. So I was in City Hall, I think about 6 p.m. na. Sabi ko, ba't ganun? Kanina bumuhos sa malakas yung ulan. Ngayon, umuulan pa rin, pero hindi na yung talagang burst. There must be something wrong. So I immediately went to the streets. Yun yung nakita ng tao na nasa kalsada ako alas 7 ng gabi.
dinududot namin yung mga informal. May isang tipak ng semento ko na. Only to find out, for lack of TLC, yung mga informal namin, buhangin, at saka ang kitalanan. So talagang tinira namin ng tinira until ginararo na namin at yun ang common. Then, umulan pa rin the following day, medyo lupa ng konti pero mataas pa rin yung tubig. Kaya start asking the engineering. Di ba may mga pumping station tayo dito sa akin? And Chief of Staff Cesar said, yes sir, meron tayong 70 plus pumping station. Saan galing yung data? Sa MMDA. But 24 of it, hindi pa tangan-tangan ng MMDA. And one of the famous, where all started, all these things started, is the District 2 Sunog Apo Pumping Station. Because when it was presented to me, na-shock ako nahulog ako sa bangko. Siguro yung pumping station, 500 or 600 square meter lang. And we spent 770 plus million pesos already. It's not running. Maliit yung area yun. Sabi, pag nakita mo area, sa amount na ginastos, you do the math, you divide it per square meter. Yeah, sobrang taas ng presyo. Mangyari pa, hindi pa gumagana. Ayun. Yun ang malungkot. Yun ang malungkot. So, I was being interviewed, I think I was in Paseco, with all the journalists, no? Sabi ko, dapat to imbestigahan yung mga pumping station. At mukhang, naman, yung 2 days after, nag-ikot na si Presidente. Doon na-shock ang lahat. Na maraming hindi gumagana or effective yung Ilan po lang? dike. Ilang pumping Hindi, yung station? sa Bulacan, nagpunta sila Presidente. So sa amin, kasi ganito ang storya niyan. Gagawin niya ng DPWH, tapos tatangananan niya ng MMDA para sila ang maintenance. Senator over sa MMDA. Yun ang hindi alam naman namin. Ala LGU. Hindi. I would love. Bakit ba hindi? Yun nga yung proposal mo, di ba, sa Metro Manila Commission? Yes po. Ano po ang balita doon sa proposal nyo na yan? Wala pa naman. Ano na yun, mga wild imagination ko. But we're willing to do that part. Kasi it protects lives and property. Pag bumabaha, ang sisisihin ng tao, yung mayor hindi naman yung MMDA. Ayun ang kaysa magturuan, sabi ko, akuin na natin. Bakit hindi na lang tayo? Para pagka pumalpak, ulo ng mayor ang bumulong. Kasi ngayon, turo dito, turo doon. Tapos, magdidina yung mga congressman, wala raw silang alam. Sabi ko nga, nek-nek nyo, pwede ba naman wala kayong alam? Turuin ako, nakita mo. Yung nagkatotoo yung sinabi kong nek-nek nyo. Di ba sa investigasyon, lumabas lahat yung katotohanan. Saka, in-expect na ng set-based ni Mayor Magalong, di ba? Oo. Apo. Nagpunta sila last week. Nagulat din kami. Hindi na gumagana. Biglang all of a sudden, may additional 94 million. Dagdag na po doon. Para magana yung isang part. So sabi ni Isaac Pins, magkano ba? Ay, ilan ba? Tatlo po gagawin. So kung tatlo, di 94 times 3, di additional na 200 plus million. Doon na nagalit si Isaac Pins. Sabi niya, hindi, ganito na lang gawin natin. Kuha tayo ng consultant, i-assess itong Sunog Apo sa District 2, Tondo, Maynila. Yung pumping station. Yun na napagkasunduan. Happy naman ako
Happy ako para sa mga taga-Sunog Apo. Dahil once and for all, non-government group will check, technical people will check on how to cure the problem before new fundings will come. Ganun ang naging approach ni Secretary Vince Diso. Mayor, magpalit lang daw po tayo ng mic. Ito daw ay mas malakas para sa iyo. Yun na nga. Tapos, napansin ko, parang maraming project yata sa Maynila. Flood control. Flood control. Sabi ko kay Cesar, paano ba natin masisiyasat? Ayun, buti naman si Cesar, si Chief of Staff, went to the website of the President. Meron nakalagay doon yung isumbong mo sa Pangulo. From there, kinuha namin yung data. Malulugmok pa eh. Sabi ko, how can this happen with the sitting mayor doesn't know? Alam mo, maintindihan ko yung isa, dalawa, tatlo, baka napalusutan pa pa. Alam mo naman, in fact, may nahuli nga ako on a Saturday. Buti na lang talaga, nag-iikot ako, natsambahan ko sa kalsada. May isang, ano yung semento? Yung nag-iikot na truck? Yung mixer. Naguhugas, ibabaw ng ilog. Sinita ko, ba't dito kayo nag-ano? Pag dungaw ko kayo, may flood control project pala doon sa baba. Hindi mo na repair nila. Shit piling yung gano'n. Can you imagine, ha? Yan po ba yung sinasabi niyo na walang mga permit? Exactly. Sabi ko, why this thing happen? Nakaugalian daw na hindi na pinagpapaalam, hindi na kumukuha ng building permit. Sabi ko ngayon kay Engineer Andres, halika nga, sige nga, magkwentuhan tayo. Sunog Apo, 3-story building. People will go inside, do their job. Kumulaps in a given situation. Hopefully not. Who will be held liable? Ako po sir. Ba't ka pumapayag? Yung mga barangay hall, na nagsulputan yan. Kailangan kumuha sila ng building permit. Kailangan pakuhain natin. Sir, tapos na. Pakuhain mo. Para pag alam natin mali, itama nila. Tapos, pag nangyari, sakto, iniimbestigahan na. Huwag na tayo makialam sa ingay. Hayaan na natin ang Senado until before ICI was created. Sabi ko, wala tayo dyan sa kwento-kwentong imbestiga rito, imbestiga dyan, kurap ito, kurap yan. Huwag tayong makisali dyan. Ito yung batas. Sigilin nyo yan ng buwis lahat. Pinadala namin yung SOA, contractor's tax. Sa assessment namin, based on existing lang baka dumami pa to. May matutuklasan pa kami, DOH. Marami mga national agency, except DOTR. DOTR kasi nakikipag-ugnayan lagi sa lokal. Particularly right of way. Kailangan mo ng lokal dyan eh. So anyway, going back, sinawa namin, and I told them, well, there are only two things that is certain in this world. One, death and taxes. You may laugh at us as a city government of Manila. You may believe at us, but mind you, we guarantee you, kahit nasang sulok kayo ng Pilipinas, we will file cases against you based on violation of our tax code. True enough, as we speak today, nais ko naman na baka may mga taxpayer, ikaw taxpayer ka pala. Taxpayer ng Manila rito, gusto ko lang i-share sa inyo. Your city government already collected about 160 million pesos. In 100 days. In less than 30 days. 160 million pesos. Yeah.
Yun ay galing sa contractors na. So kanina, hinataw ko yung 160. O yung 58 million, bibigay ko sa PLM, may utang ang Maynila. Yung 25 million, bibigay ko sa teacher. Kasi utang rin sa Maynila, may utang rin ng Maynila sa teacher. Ng mga nakaraang panahon. O yung mga past obligation. O what you call PYO. Prior years obligation. O, kaya good news kanina sa mga teacher. O kahit 2 bulig. Tama-tama, kakatapos lang po ng Teacher's Day. Kahapon yata. Oo. Tapos PLM, yung share na city. I-release ko. Ito, pagkayari nito, binahanda ko na yung cheque. Mayor, nabanggit mo kanina, yung tungkol sa pag-collapse ng building, wag naman po sana. Katatapos lang muna naganap yan sa Cebu. Ang tanong po natin ngayon kumusta po ang ating mga building dito sa Manila? Ang status ng mga medyo condemned na nga yung iba. So ano na po status ng mga building natin dito sa Manila? The city engineering should be doing their job. But the thing is, how strong it's going to be. That I cannot promise. Like this one. This is an old building. Most portion of this is old. And there is a new portion. Kasi hindi mo pwedeng baguhin ang struktura nito o hindi mga aesthetic lang. I hope what mangyari. But they are expecting the big one. Not only for Manila. I really feel bad. Nakikiramay ako sa mga pamilya na ating kababayan na Cebuano. 70 plus na yata yung 72. That's why your city government, kahit na gipit tayo sa pera, immediately, October 2, October 3, our team is there already, doctors and EMS and MDRRMO. They have been there for so many days already. They landed in Cebu and they were asked to go to Medellin. Sa northern Nagpapatubig. They conducted medical mission for those bodily mga nasaktan. Nakakalungkot lang. Wag naman sana lobbying nito. Kasi it's not only Manila. It's not going to happen in entire Metro. Yung Manila, yung Marikina Fault. So meron po tayong ginagawa na regular po na inspection sa mga usali po natin dito. Kaya nga sinasabi ko, kung ina-apply ko sa iyo yung inspection, ina-apply ko sa iyo yung permit. Bakit yung mga big time na kaibigan ng congressman na contractor hindi pwede? The sauce for the gander will be the sauce for the goose. That's why, ako naman, ipinagpapasalamat ko na tinugunan nila yung aming sulat o statement of SOA, assessment, statement of account. 160 million. Ang tansya namin mga 220. Baka may 60 pa. Now, ako naman, payo ko lang. Fair naman yung akin. Una, minuscule yung number. I'm telling you straight, mga kawain. That's 82.5% of 1%. That's only 82,000 pesos every million. Very minuscule. Kasi regulatory fees lang naman why expose yourself to have a city who hates you so much and will go after you? In fact, ngayon, di ba yung isang nakasuhan natin na korporasyon, ngayon humingi ng permit. Tapos, dapat papailan din natin ng civil. Alam mo nangyari? Nagbayad. 10.4 million pesos yung giniba niya ng court. Binasi natin sa assessment noong panahon na pinagawa ni Mayor Lin yung court. Lumang presyo. Pero yan pa sila.
Sa akin lang naman, I'm just trying to protect the interest of the people in Manila. Because they deserve it. There must be government in Manila. It's not a perfect government, but kailangan maramdaman ng tao na may pamahalaan sa Diyos. Yun, men. Ayaw namin i-preempt lahat na sasabihin mo. Siguro, Twinkle, pagbigyan na natin yung maksama natin sa media na magtanong. Pero yung kanyang report na 100 days, di ba meron po kayong mga Sa October 8. ibibida dahil October 8 pa. 100 days niyo. October 8. October 8. At the same time, we're gonna conduct Pakita CDC. naman, Mayor, ng konti kung ano yung major accomplishment po. Highlights. Sa fiscal, sa infrastructure.